nasa politika tapos nasa nangungontrata sa pamahalaan, walang problema. Pero bakit hindi ho kaya muna natin unahin yung mga individual na kagaya nitong si Zaldico? Kung sinasabi nitong si Trillanes na ang napakasama nitong si Senator Christopher Bongo dahil ang kanyang kapamilya o kung sino man nangungontrata sa mga proyekto ng pamahalaan, meron pa ho bang mas lalala doon sa nakaupong congressman tapos meron siya sarili niyang construction firm na Sunwest. Lang yan. Eto dito pumapasok yung kung tawagin nila kahipokritohan. Di ba napaka-hipokrito ho? Napakarami yung congressman sa bagay, pakawala yan itong si Martin Romualdez, yan si Trilling. Paldo na naman tong si Ror. Lang yan. Paldo ka na naman, Brad. Walang yan. Akala siguro nitong si Trilling wala na si Tatay Digong, wala ng ICC, wala ng EJK. Meron pa ho pala siyang mapagkukuhanan ng issue. Si Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, umanda-handa ka na dahil isusunod ka na ng asong urur na yan. Ito, rekta ho tayo dito kay Trilling. Tayo ng under case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo. Hiyang-hiya naman ako dito kay Rods Gutierrez. Hiyang-hiya naman ako dito kay Zaldico. Walang hiyang-hiyan. Inaward dito sa magulang, sa kapatid ni Bongo. Yun, kongresista na, kontratista pa. Hiyang-hiya naman ako dito kay Dong Gonzales. Hiyang-hiya naman ako dito kay Gordiola. Hiyang-hiya naman. Wala namang problema. Imbestigan niyo si Senator Christopher Bongo. Wala ako tayong issue dyan. By all means, lahat ng nasa pamahalaan, imbestigan nyo. Kaya siguraduhin nyo, diyan sa pag-iimbestiga na yan, hindi kayo magmukhang mga urur, di ba? Ano na Petrang Garapata? Ba't gigil na gigil kay Senator Christopher Bongo? Bakit? Dahil siya nakikita nyo, magiging buti pa kayo Ang mga bangag talaga kayo. Advance yung mag-isip. Sinisiraan ho nila si Senator Christopher Bongo kasi siya ang number 1 senator last election. Pagka kasi sa midterm election, pagka kayo ang number one senator, malamang sa malamang, kayo ang malamang sa malamang, pagkadating ng presidential election, kung aling partido man yan, kukunin ho nila kayo. Pero dahil alam nila solidong itong prinsipyo ng mama na to nakalinya sa mga Duterte, hindi nila kayang bilhin. Kaya ang gagawin nila, dahil siguradong mananalo pagka Vice President mananalo yan si Senator Christopher Bongo, kahit sinong piliin itong si VP Sara, susuportahan natin yan. Si Senator Rodante Marcoleta, Senator Christopher Bongo, wala ho tayong sisinuhin dyan. Ika nga, kung sinong piliin ni VP, siya ang ating susuportahan dito sa PH Update. Pero dahil nga mga advance mag-isip ang mga nasa pamahalaan ngayong mga panahon na to, ngayon pa lang ginigiba na nila ang number 1 senator. Ang senator na ang bisyo ay magserbisyo. Ang senator na wala nang inisip kung hindi kalusugan ng ating mga kababayan. Ang senator na merong utak dyan sa Malakasakit Center na yan. Kahit ano pang paninira ang sabihin dito kay Senator Christopher Bongo, hindi pa rin ho natin mababago ang katotohanan na napakaraming natulungan ng ideya ng mama na yan. Walang problema. Hindi niya pera yung ginagasta sa mga programa na yan. Pero yung merong utak na nagtulak sa mga inisyatiba na yan, napakalaking bagay ho niyan mga kababayan. Kahit may pera pa, kung walang inisyatiba, kung walang utak, kung walang sinseridad, kung walang inisyatiba, wala akong mangyayari sa bansa na to. Marami tayong naririnig-rinigan, pero dahil nga ginigiba itong mama, syempre, tayo naman wag ho tayong magpakasangkapan sa mga naratibo na itong walang hiyang administrasyon na to. Yan. Ay, mali. At ito ang covered dito sa plunder law. Yan. 7 billion pesos ito. Yan. At nagsimula ito ng mayor. Ganyang kakapal na dokumento. Ngayon pala front page lang, wala naman lang laman mo. Dapat Brad, binanito mo, binulat-lat mo. Si Duterte ang dalang presidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bitiwan ni Bongo at Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila
na hindi na-influensyahan ito. Tapos, yung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakaswat. Ito hong mga reklamo na to ni Asong Urur. Ano ho yan ha? Panahon pa nung mayor si dating Pangulo base sa kanya. Ito mga kababayan, saldi ko. Di ba? Ngayong mga panahon na to, merong SunWest. Yung SunWest na yan, maraming kalansay sa aparador yan. Merong mga laptop, merong flood control, merong mga daan, merong mga eskwelahan. Di ba? Marami yung ika nga pananagutan ang SunWest na yan. Kaya tayo ay nakukornihan. Bakit nyo inuuna itong si Senator Christopher Bongo? Hindi ho natin sila pipigilan. Walang problema eh. Wala namang problema. Kahit si Senator Christopher Bato, Senator Dante Marcoleta, imbestigahan nyo lahat. Siraan nyo lahat. Pero siguraduhin nyo, itong ika nga sukdulan na pagnanakaw na nangyari ngayong mga panahon na to, siya munang unahin nyo. Walang problema pagkatapos ito, kulong na si Martin Romualdez, kulong na itong si Zaldico, kulong na itong si Marcos Jr., yung lahat ng palsipikado dito sa administrasyon na to. Saka natin pag-usapan yan, wala nang problema. Accountability, transparency. Kung mga meron sapat na ebidensya, pagka yung yung mga kikilati sa mga ebidensya, yung mga walang kabayas-bayas, at sinabi nila may pananagutan itong si Senator Christopher Bongo, walang problema doon. Pero kung ang sisiyasat dyan sa mga dokumento na yan, yung si Bonchi, nako, malaki problema natin dyan. Ebidensya natin. Para makita. Tol, baba mo hanggang ganyan. Masyado naman kayo huwag nyo naman suluhin. Ito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pa mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal ko ito. Di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, ang fourth degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipili kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. So, yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders, construction companies ng tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwede magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent. Ang problema dito, Brad, hindi mo na dapat ang sagot diyan pinasa ho natin yung mga dokumento diyan sa ombudsman. Ang reklamo lang ho namin dito, itong si Senator Christopher Bongo at yung kanyang mga kamag-anak. Pero hayaan na ho muna natin umusad ang proseso. Pero ito na ho yung mga dokumento, ipapasa na ho natin. Hindi ho muna ako makakapagbigay ngayon ng na sa bagay, demolition job pala. So, akala ko, kung lihitin mo, ganun ang kartada, ganun ang pagsalansan dyan sa issue. Pero pagka demolition job, ikaw na mismo, meron ka ng conclusion dyan sa mga dokumentong ipinapasa mo. Ikaw na complainant, ikaw na korte, o ikaw na rin magpakulong, ikaw na manghuli. Sila ng ating batas by having joint ventures with yung mga AAA licenses. Oh. Okay? So, bukod doon, sa other capitalizing, sila rin ay license lang ng mga panahon na yun at kaya sila nag-joint venture. Tapos, may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga distribute sa media,
limang kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Vizcaya, eh may joint venture yung ating kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? Diba? So yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pag naisampan ko. Sir, si former President Duterte, bakit kasama din dito sa kaso? Dahil siya yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nag-presidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo. At halos isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod nga itong si Bongo. Sir, so simula pa ng alkalde si Duterte, itong kaso na to hanggang dun sa mabuo yung 7 billion na yan. Yes. Pambira naman. Ito naman si Trililing, oo, masyadong komedyante. Saan mo galing mga dokumento? Saan mo galing yung mga dokumento na yan? Mayor pa si Tatay Digong? Sigurado ka? Balita ko, noong mga panahon na yan, liniligawan mo si Tatay Digong para maging vice-presidente ka niya. Ganyan ho, kasupot yung mama na yan. Anong hindi ho siya napagbigyan, nag-iiyak. Binanatan ng binanatan si Tatay Digong sa social media at mainstream media. Urur na urur talaga, walang yan yun. Simula ito noong 2018 hanggang present. Nagkakasupot ka. At ano ito, hindi ito sana lang. Halos 200 contracts ito. Sir, bukod sa mga kontrata, ano pa pong pruweba natin to prove po na may connivance, collusion, na meron pong pinaburan talaga itong CLTG builder sa Alfredo? Ano pa pong ebidensya, sir? Alam natin, di ba, special assistant si Bongo ni Duterte. Tatay niya nakakuha at kapatid niya nakakuha ng 7 billion na kontrata. Kumbaga, hindi na ito mahirapan. Di ba ang issue ngayon, sino ang politikong nasa likod ni Vizcaya? Di ba? Sinasabi nila, sino yung politikong nasa likod? Darating tayo dyan, kasi makikita nyo rin kung sino yung nasa likod dyan. Pero, Sino? Sino ang nasa likod niya? Duterte? Ba't nagpa-blind item ka ba? Si Raulo ka ba, ha? Nagpa-blind item ka ba? Dutertehin mo na! Huwag ka na maya! ito hindi mo na kailangan malaman kung sino yung nasa likod kasi tatay at kapatid mismo. That is how the plunder law was defined. Pag nagbenepisyo ka illegally sa mga and through a series of acts. So, ito, pati pamilya mo, kasama ka. Sir, pinadagdagan ba yung mga masasapa ng kaso ngayon? Binabanggit lang natin si Duterte, si Senador Bongo, yung tatay at kapatid. Meron ba mga additional DPWH officials o iba pa? Si Pasaray, sama mo na rin. Si Kong Pulong, si Mayor Baste, lahat na isala nyo na. Anak na to, wala ng problema yan eh. Dahil, Brad, ito sinisigurado ko sa'yo, Trililing. Lang nga kang asong juror ka. Pagka si BP naging presidente, sa bagay, sa dami ng pera mo ngayong mga panahon na to, sigurado at sigurado, makakapagtago ka. Pa, yung DPWH officials dito, yan na yung makukuha na testigo yan na yung makukuha na testigo ng ombudsman. So ito yung pagkakataon nila. Kung hindi sila mag-cooperate, sila ang makakasuhan. After namin i-file nito, ibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na eh. Di ba? Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid. Binigyan mo ng billion na kontrata. While you were in power, offered nila yon. Kasi ganito yan. Nung hindi naman natin yung sinasabi niya, pag yung kamag-anak mo may negosyo, hindi natin ibigil. Tama yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwedeng magnegosyo.
Kunyari, nung Davao Mayor si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo or nasa private sector. Paano kung itong si Senator Christopher Bongo hindi pa mayor itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga negosyante na sila sa Davao. Di ko pinagtatanggol dito si Senator Christopher Bongo ha, pero yung mga nabalitaan ho natin nung pumasyal tayo dyan, ito daw ang pamilya ni Senator Christopher Bongo, matagal na panahon. Mga negosyante na ho sila sa Davao. Ano yun? Mga negosyante sila, 19 kopong-kopong pa, naging mayor lang tong si Digong, titigil sila. Ano ka, meron kasaltik sa utak, ganon? Kung presidente na siya, hindi pwedeng, ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan, doon kayo sa private sector magnegosyo. Ganun lang kasimple yun. Sir, ang Supreme Court kasi may requirement na dapat may main plunderer. Isa sa 2016 Supreme Court. Ngayon may Requirement po na main plunderer para makasupin ng conviction. Sino po ang main plunderer dito po sa akin? si Bongo. Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid. Tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Sir, this is a refiling po, sir, no? This is a refiling kasi yung original na DOJ ombudsman, DOJ complaint na-dismiss, sir, according to your complaint. So, gaano po kayo confident that this will prosper this time around, sir? Okay, yung SELCOP, kaya nga doon ko final to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa ombudsman nung iba pa yung ombudsman. Ang ginawa nung dating Prosecutor General against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Hindi inimbisigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang binaon nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon, dagdagan yung una nating kunay. Okay, so ito yung nag-file tayo. O yun na nga mga kababayan, siyempre, ano yun natin yan? Pakinggan naman ho natin ang sagot ng ating Vice President sa 2028, itong si Senator Christopher Bongo. Palakpakan. Yan. Hindi ko kasi pwedeng, walang problema, imbestigan nyo si Senator Christopher Bongo, pero sa pag-iimbestigan nyo na yan, siguraduhin nyo na yung mga kasong, meron din kayong kasong mga sinasampa dito sa kay Izaldico, sa Sunwest, kay Garjola, kay Don Gonzales. Kung sinasabi yung conflict of interest yan, si Don Gonzales, congressman ng distrito Tresera, ika nga, ng Pampanga. Ngayon, yung pamilya niya, ano naman yan, yung anak niya, talagang, yung ano niya, yung engineer niyang anak, di ba? Sila na mismo nagsabi ng mga kontraktor sila, gumagawa sila ng mga infrastruktura. Di ba, hindi ho ba conflict of interest yun? Problema dyan eh. Hindi pa ninira yan ha, interview yan ng anak niya, pinagmamalaki pa nila na kesyo, bago pa pumasok sa politika yung tatay niya, talagang yan na trabaho nila. Kasi engineer nga yan si Dong. Ba't di natin unahin yung mga yan? Ba't si Senator Christopher Bongo? Walang problema kung gusto yung imbestigahan, pero huwag kayong magpahalata na demolition job yung pag-iimbestiga na ginagawa nyo. Sengo, game na Sengo. Kala nitong mga to makakaisa sila ha. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed, and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Yan. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po
ang mga kurakot at mga magnanakaw, ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no, na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Correct. Magulo talaga ito. Magulo yan. Pagka hindi po nila nabigyan ng magandang katapusan tong issue to, magkakagulo Pilipinas. Hindi tayo nagkikaya kasi base siya nakikita natin yung ating mga kababayan galit na sa mga kabuktutan nitong administrasyon na to. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Tumbukin lang katotohanan. Yan. Not the script. If there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Kanina naman po sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso. Oh, you're barking at the wrong... tanungin ko sa inyo, yung mga asong nasisiraan ng bayt, anong ginagawa nila? Di ba naglalakad ka lang, kinakagat ka nila? Oh. Yan, ganyan yan. You're barking at the wrong tree, trililing. Oh, asong urur nga eh. Kaya kung ako dito kay Trililing, ayusin niya yung mga yung mga banat-banat niya na ganyan. Hindi pwede yan. Hindi. Walang kargada yan sa sambayan ng Pilipinas, sinasabi ko. Sa ayaw mo sa hindi, number 1 senator pa rin niya si Sengo noong midterm election. Ngayon, kahit magpa-survey tayo ngayon, tanungin natin ang ating mga kababayan, sinong buboto nila kung kasama ang pangalan nila ng mamana yan sa pagka-vice president. 100%. Ika nga mas pipiliin nila itong mama na to. Bakit? Kasi merong malasakit. Hindi yung malasakit center, hindi yun. Merong sinserong malasakit sa sambayan ng Pilipino. ka talaga, bakit? Hindi ko ano yan. Hindi ko pakinamit yan minsan. Kasabihin nyo, pinagtatanggol nyo kasi tropa nyo yan, yung mga Duterte support. Hindi. Kahit lalo na yung mga kababayan nating humaharap sa mga matitinding hamon ng buhay, yung mga nasa hospital. Nako, sinasabi ko sa inyo, makikipagbalagbagan sila dyan sa mama na yan. May pera, mayaman ang pamahalaan, kaso ninanakaw lang. Pagpalagay na natin, hindi niya pera yung ginagamit dyan sa malasakit center na yan. Pero kung wala yung utak ni Bongo, hindi naman magmamaterialize yung malasakit center. Ano kayo mga kababayan? Walang malasakit center kung wala si Senator Christopher Bongo. Tapos ang usapan, I rest my case, Your Honor. Sabihin nyo, pilil? Wala yan.
kinonsolidate sa isang lugar, doon ka na lang. Kasi meron ngang malasakit, ayaw na magpahirap. Kung hindi ka makakakana dito, asong duror. You're parking at the wrong tree. Mo, bakit di mo kasuhan Yan. yung mga totoong mga corrupt talaga? Ayan, Bakit di sinasabi mo ko. kasuhan yung mga financials mo? Ayan. Yung mga contractor. Alam mo yun. Oo. Alam mo yun. Yan. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Oo. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor, contractor. Kontraktor. Yung talagang yan. may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Hmm. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Yan. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Hmm. Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Nako, sakit niyan. Ano kasi yan? Tagpi. Alam mo yung mga tagpi? Yung Dalmatian. Dalmatian yan eh. Kawawa naman yung mga Dalmatian kung ihalin tulad natin kay Trillanes. Hindi, kasi ayaw kong hindi siya aso. Isa siyang hyenas. Isa siyang aas. Hindi kasi yung mga aso man's best friend yan di ba? Ano yan hindi yan nangangagat, di nangangagat yan Pagka yan pinakain mo talagang hindi ka kakagatin yan. Ano yan, kumbaga faithful yung mga hayop na yan. Pero itong hayop na to, hindi natin malaman kung buhaya yan, buhaya. Kahit ano pang pakain mo sa kanya, sigurado sasagpangin ka. Yan si Trililing, isang buhaya. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers, kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. Rehash yan, rehash. 2018, Oh. September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pa ang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Same issue.
Nung 2021, akala naman niya natatakbo ko, same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. Same. Yung Same suot issue. ngayon, ngayong araw na ito. Ito, July of 2024, last year po ito. Last year yan. Yung suot niyang polo, Oh. pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Hoy! Pililing! Sundalong rice! Kaya ka, oh. Rehash pa rin, pati polo Rehash, niya, rehash rehash. pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po ang pamilya ko. Mayaman ho. Lahat tayo, lahat ng Siguro mayaman ho, mga tesoro. Hindi ho dahil sinabi yan ni Tatay Digong. Nagpunta ho tayo dyan eh. Kilala si Senator Christopher Bongo. Yung pamilya niya dyan sa Davao, talagang kilalang mayaman. Hindi pa siya assistant ni Tatay Digong. Bilyonaryo na yung mga yan. Siguro mga mayaman na lang. Ganun. Mayaman na ho talaga yung mga yan. Wala pa sa politika si Sengo. Kaya yung pagyaman nila tapos biglang ikakabit dahil naging politiko itong siya. Parang hindi mali naman ho ata yun. Sundalong kanin ka tapos wala ka ng pirming pinanggagalingan ng ika nga kita tapos ganyan, sobrang yaman mo pa, meron tayong problema. lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito
Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno. At hindi po ako magbibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Hindi po ako korap. At ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Yan. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapagtrabaho na tayo. Mas mahalaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho at alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Ako, sipag, more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Yan. Simula Focus lang, noon focus hanggang lang. ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. Sen ba to? Sen go, focus lang. Nasa likod mo sa bayan ng Pilipino. Sigurado ko pagka tumakbo ka ng Vice President, mananalo ka sa ayot sa gusto niya. Parang ano yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi ko natin laging tinatalakay dito si Senator Christopher Bongo. Diba? Kasi yan si Sengo, hindi niya trip yung showbiz sa politika. Ang bisyo niya ay magserbisyo. Nandun lang siya sa gilid, tahimik siya. Naasikaso niya kung ano yung mga pangangailangan dyan sa Malasakit Center. Yun lang talaga. Sino ba ang walang pambayad ng bill? Siya nang unahin natin. Ganyan lang yan. Pero yung politika, walang pakialam sa politika yan. Ika nga, pagka panahon ng kampanya, mga kampanya siya. O ngayon, pagka nanalo siya, dinanalo siya. Pero, ang sinisigurado ko dito, gusto natin si Senator Rodante Marcoleta na maging Vice President. Ano ho yan? 100% gusto natin yan. Pero yung solidong tandem talaga, kahit sino kung tanongin nyo, solidong tandem na number 1 senator at napakainit na presidential candidate. Pag pinag-combine mo yan, naku yari. Pag nag-fusion yan, tapos sa usapan, di ba? Ang kailangan nun natin dito mga kababayan, makuha ang dalawang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan sa 2028. Okay? Ang plano nitong si Marcos Jr., ibibigay na talaga, kung sa worst case scenario to pagka hindi nila na-impeach, hindi nila napakulong si VP, ibibigay nila kay VP ang pagiging presidente, magpapapasok sila ng vice president, saka naman nila i-impeach. Sa bagay, ngayong mga presidente sila, hindi nila ma-impeach si VP, paano na lang pagka naging presidente pa siya? wala ko talaga silang lusot. Kahit iba ang magiging vice president, kahit hindi itong si Sengo, sigurado wala akong kapalaran itong administrasyon ito. Kung ano man ang pinaplano nila, manatiling plano na lang yan forever. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo maniwala. Nasa sa inyo na po yan. Mga kababayan ko, patuloy nating labanan ng korupsyon sa gobyerno. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update.